Si Vladimir Putin ay malapit na mawala ng pinakamahalagang tagumpay ng buong pamahalaan niya. Noong 2014, kinuha niya ang Crimea halos walang putok ng baril. Ito ang pinakamalaking tagumpay ni Putin, ang tropeo na patunay sa mundo na muling naging imperyo ang Rusya. Pagkalipas ng 12 taon, ang dating tropeo niya ay naging pinakamalaking patibong niya. Ang pinakakinatatakutan ng gobyerno ng Rusya ay kung paano ito nangyayari dahil hindi ito sa pamamagitan ng tangke o pananakop. Ito ay dahil sa bagay na hindi kayang pigilan ng Rusya. At makikita mo ito sa isang napakakongkretong lugar. Naubusan na ng gasolina ang Crimea. Sa Sevastopol, ang pinakamalaking lungsod sa peninsula, nagumpisa ang umaga ng mga gasolinahan na may limitasyon. 20 litro bawat sasakyan. Pagkalipas ng ilang araw, ubos na rin ang 20 litro. Naubos na lang bigla ang gasolina. Pagtapos ng Mayo, inamin ng gobernador ng Rusya sa lungsod na ubos na ang karaniwang gasolina. Dalawang pinakaginagamit na klase ay biglang nawala sa gasolinahan. Sa lugar na nakuha ng Rusya bilang tropeo mahigit 10 taon na, pumipila na ang mga tao para sa gasolinang di na dumarating. At tingnan mo ang detalye, hindi dahil sa isang pananakop, wala namang tangke ng Ukraine na tumawid sa hangganan ng Crimea. Wala ring sundalo na tumapak doon. Mas mahirap lutasin ang sumasakal sa peninsula. At mas matalino pa. Nahanap ng Ukraine ang paraan para mabawi ang Crimea nang hindi na kailangang salakayin. Ang Rusya sa unang pagkakataon sa 12 taon ay hindi ito mapigilan ng Rusya. Para maintindihan kung gaano ito kalaki, tandaan mo kung ano ang ibig sabihin ng Crimea. Nang kunin ni Putin ang peninsula noong 2014, itinuring niya itong hiyas ng kanyang pamahalaan. Iyon ang patunay na muling naging imperyo ang Rusya. At na nagsimula na talaga ang pananako noong 2022, naging base ng lahat ang Crimea. Doon nang gagaling ang mga tropa, mga misil at mga bomberong umaatake sa timog ng Ukraine. Matagal nang hindi natitinag ang kuta, pero bawat kuta may kahinaan. Ang kahinaan ng Crimea ay laging pareho. Halos isla na ito. Ang pumipigil lang sa mga sundalong Ruso doon, ang gasolina, bala, pyesa at pagkain. Lahat ay kailangan manggaling sa labas. 300 lang ang pwedeng daanan ng mga iyon. 3 arterya. Ang una ang pinakasikat sa buong mundo, ang tulay ng Kerch. Nang binuksan ito noong 2018, personal itong ipinagmamalaki ni Putin. 19 na kilometro ang konkretong tulay mula Rusya papuntang peninsula, pinakamahaba sa Europa. Siya pa ang nagmaneho ng truck sa pagbubukas para sa kamera. Ito ang larawan ng pananakop na hindi na mababawi ni Numan. Pero binawi ito ng Ukraine. Unti-unti, ang unang malaking pagsabog ay nagpatumba ng bahagi ng kalsada noong Oktubre ng 2022. Noong Hulyo ng 2023, mga naval drone, mga bangkang walang sakay na puno ng pampasabog ang tumama sa mga haligi ng tulay. Hindi lang estruktura ang nasira, pati tiwala. Bagamat buo pa ang tulay, natakot na ang mga Ruso gamitin ito. Ngayon, ipinapakita ng satellite images na sinuri ng isang ahensya ng intelihensya ng Ukraine ang isang nakakabunyag na bagay. Pebrero hanggang Abril na yung taon, walang tren ng kargamentong militar ng Rusya sa tulay. Wala. Bumaba ang trapiko sa iilang tren ng pasahero at isang karaniwang tren ng kargamento bawat araw. Ibig sabihin, mismong Rusya ay tumigil magtiwala sa sarili nilang tulay para maglipat ng kagamitang pandigma. Iniiwasan ng mga komandante magdala ng mabibigat na nakabaluting sasakyan doon dahil baka bumigay ang sirang istruktura. O baka magkaroon ng panibagong atake na tuluyang magpabagsak sa lahat. Ang simbolo ng tagumpay ay naging lugar na ayaw gamitin ng lahat. Kaya may 2 natitirang daan. Dito nagsisimulang bumilis ang kwento. Ang ikalawang daan ay ang mga balsa. Mga barkong tren na tumatawid sa kipot ng Kerch. Sila ang nagdadala ng mga bagay na di kayang dalhin ng tulay. Malalaking barko ito. Ang pinakamalaki rito, ang Slavyanin, ay 150 metro ang haba.
At dinadala nito ang buong mga bago ng tren, puno ng gasolina at bala mula sa isang pampang papunta sa kabila. Ito ang tahimik na alternatibo. Kaya nagsimulang habulin ng Ukraine ang mga balsang ito. Isa-isa. Una, ang Avangard noong Marso. Madaling araw ng Abril 6 ang huli sa mga yon. Nagpadala ang intelihensyang militar ng Ukraine ng mga drone laban sa Slavyanin at inilabas ang mga larawang thermal. Nasusunog ang barko sa gitna ng tubig. Kasama nito, namatay ang pangalawang ugat. Kakawala lang ng Russia ng paraan para magdala ng mabibigat na karga papuntang Crimea sa pamamagitan ng dagat. Pansinin mo kung ano ang nangyayari. Sa bawat daan na nawawala, lalong umaasa ang Rusya sa natitira pa. Ang natitira na lang ngayon ay kalsada. Ang ugat ay sa lupa dumaraan. Isang highway na dumadaan sa timog sinakop ng Ukraine. Mula Rusya sa lungsod ng Rostov, bumababa ito patungong Crimea at dumadaan sa Mariupol, Berdyansk at Melitopol. Sa mapa ng Rusya, pinangalanan pa nila ito ng bagong ruta ng Rusya. At sa loob ng maraming taon, gumana ang kalsadang ito. Mahaba ito, malayo sa labanan, at ang mahalagang detalye, wala ito sa abot ng mga drone ng Ukraine. Tangke, gasolina, tropa, lahat ay dumadaan doon ng may kaunting kasiguraduhan. Ito ang lifeline ng Crimea. Dito, nagbago ang lahat. Dahil abot na ang kalsadang ito. At sulit na huminto sandali dito. Dahil ito ang puso ng buong kwento. Sa halos buong digmaan, ang mga drone ng Ukraine ay may maikling abot lamang. Ang sikat na FPV, yung drone na pang-atake sa video, ay tinatamaan ng target hanggang 20 kilometro mula sa unahan. Ang highway ay mahigit 100 kilometro ang layo. Sobrang layo. Pero ang Ukranya ay hindi lang natutong makipagdigma gamit ang drone. Naging bihasa na sila dito. May mga bagong modelo na may katamtaman at mahabang abot. Isa sa mga ito na tinatawag na Hornet ay gumagamit ng artipisyal na intelihensya para hanapin ang target at umaabot ng mga 150 kilometro. At ang mga pangmahabang abot, ang FP1 at FP2 ay umaabot ng 200. Bigla, ang kalsadang dati ay ligtas ay naging pinakamapang-anib na lugar sa buong sinakop na timog. At hindi yon nagkataon lang. Sa huling bahagi ng Mayo, inihayag ng Ukraine ang kanilang mga lihim na gawain. Isang programa para hadlangan ang logistika ng Rusya na may $113 milyong na inilaan sa pinakamagagaling na koponan ng drone. Ayon sa Ministro ng Depensa ng Ukraine, ang layunin ay sakalin ang likurang linya ng Rusya. Hindi harapin ang hukbo ng harapan. Putulin ang nagpapakain sa hukbong iyon. Kahanga-hanga ang ibinigay niyang bilang. Ayon sa ministro, 4 na beses nang tumaas ang pagsira ng Ukraine sa mga truck, imbakan at convoy ng Russia gamit ang katamtamang layo ng pag-atake. Ang resulta, ang mga Ruso mismo ang nagbigay ng pangalan. Tinatawag nila itong kalsada ng kamatayan. Nag-post ang mga Russian military blogger at taga-suporta ng mga larawan ng mga nasunog na truck sa gilid ng kalsada. Inihalin tulad ito ng isa sa kanila sa mga kalsada ng Afghanistan noong dekada 80. Nagkalat ang mga bangkay ng sasakyan sa gilid ng kalsada. May nagsabi pang hindi na likurang linya ang bahaging yon at hindi Ukraine ang nagsabi niyan. Ito ang panig ng Russia na natataranta at inilalarawan ang sarili nilang pagbagsak. Ngayon, pagsamain mo lahat yon sa larawang ipinakita kanina. Walang gasolina ang ilang gasolinahan sa Sebastopol. Kapag sabay na pinutol ang 3 pangunahing daluyan, hihinto ang pagtanggap ng Crimea. At ang mga nandoon ay agad na nakakaramdam nito. Gasolinang hindi dumarating. Mga tropang hindi makausad. Ito ay armored vehicle na nakatigil lang. At ito ay lumalabas sa larangan ng labanan. Sabi ng Ministro ng Depensa ng Ukraine, mas mataas na ngayon ang gastos ng Russia kada kilometrong inaatake nila. Noong Oktubre, 67 ang sundalong nawawala sa bawat kilometro. Noong Abril, 179. Kung walang supply, mas mahal ang bawat metro. Hindi lang ito sa militar, pati sa lungsod, nauubos na ang gasolina kahit para sa ordinaryong sasakyan.
Hindi gumagalaw ang pila sa gasolinahan. Hindi lang teorya ang pagsakal, kundi problema na sa mismong gasolinahan. Kung interesado ka sa ganitong pakikidigma, mag-subscribe sa channel para lingguhan naming ibahagi ang bawat galaw ng digmaan. Pero may kulang pa, ang pinakamahalagang bahagi. At ito ay nauuwi sa isang tanong. Sa huli, bakit nga ba hindi na lang ito resolbahin ng Rusya? Ang sagot sa tanong na ito ay nagsisiwalat ng marami. May kilalang depensa laban sa drone. Ginagamit mismo ng Ukranya at ito ay epektibo. Mga lambat ang mga ito. Malalaking tala, minsan gawa sa lambat ng pangingisda na iniunat sa mga post ng kahoy, tinatakpan ng kalsada na parang isang lagusan. Hinuhuli nila ang drone bago ito tumama sa sasakyan sa ibaba. Matapos maglagay ng lambat ang Ukraine, wala ng Russian drone na nakalusot. Dahil gumagana ito ng maayos, libu-libong kilometro ng kalsada sa Ukraine ang natatakpan gamit ang mga ito. Kaya malinaw ang tanong, bakit hindi rin tinatakpan ng Russia ang kalsada ng Crimea? At dito na lumalabas kung gaano kalaki ang butas na pinasok ng Russia. Matagal nang humihingi ng lambat ang mga Russian blogger. Nangihingi ng lambat, electronic warfare at proteksyon. Hanggang ngayon, halos walang dumarating. Maging ang gobernador ng nasakop na rehiyon ay naglabas ng kautusan. Pero ang kautusan ay nagbabawal lang sa mga sibilyang truck na dumaan. Nananatiling lantad pa rin ang mga sundalo. Isang blogger na konektado sa gobyernong Ruso ang nagreklamo na mas pinadali raw nito ang trabaho ng mga drone ng Ukraine dahil hindi na nila kailangan tukuyin kung alin ang sibilyan o militar. Ibig sabihin, dalawa lang ang pagpipilian. O kaya naman, hindi na kayang dalhin ng Rusya ang depensa hanggang sa kalsada dahil mismo ang logistika na magdadala ng mga lambat ay siya ring winawasak. O baka tahimik na nilang napagpasyahan na di na prioridad ang Crimea. At alinman sa dalawang sagot na yan ay nakakawasak para kay Putin. Isa ay nagsasabing hindi niya kaya. Ang isa pa ay nagsasabing timigilan na niya ito. At habang nautal ang Rusya, ang Ukraine ay tumutuloy na sa susunod na yugto. Dahil sa kaunting supply, unti-unting nasisira ang depensang panghimpapawid ng peninsulang ito nang walang kapalit. Hindi mura ang mga sistemang ito. Tinamaan na ng Ukraine sa Crimea ang mga bateryang S-300 at S-400, pinaka-advanced na sistemang panghimpapawid ng Rusya na kaya magbantay ng daan-daang kilometro ng himpapawid. Natamaan din ang mga radar na Nebo-U, sistema ng Pansir, sa paliparan ng Belbek at pati na rin ang mga eroplanong pandigma na MiG-31 habang nasa lupa. Ayon sa isang pagsusuri mula sa Alemanya, tinatayang mula Marso hanggang Mayo, 37 sistema ng depensang panghimpapawid, radar at electronic warfare ng Rusya ang nawasak ng Ukraine. Mas mahigit doble ito umpara sa nawasak nila sa mga nagdaang buwan. Ayon sa hukbong dagat ng Ukraine, bihira na maglayag ang flota ng Rusya sa dagat itim. Bawat depensang bumabagsak ay lumilikha ng mas malaking puwang para sa susunod na atake. Ang Crimea na matagal na nagpapaputok sa mga lumalapit ay naging madaling target ayon sa isang analyst ng Ukraine. At may plano pa nga ang Rusya para makatakas dyan. Sa pagmamadali, nagpapatayo sila ngayon ng bagong riles ng tren na halos 700 kilometro nag-uugnay sa Rostov at okupadong lungsod tulad ng Melitopol sa rutang mas malayo sa baybayin. Ang ideya ay gumawa ng bagong ruta ng supply na mas protektado. Ang problema ay ang oras. Aabutin ng ilang buwan bago matapos ang riles na yan at humihigpit na ang pagkubkob na yon. Iyan ang dahilan kung bakit simple pero matindi ang pangunahing ideya ng kwentong ito. Hindi babagsak ang Crimea sa pag-atake ng mga tangke, masyado ng mahal para mapanatili ito. Masasakal ito hanggang sa mas mahal na ang pananatili kaysa halaga nito. Isipin mo ang epekto nito sa natitirang digmaan. Ang peninsulang dati nagsusupply sa opensiba ng Russia sa timog, nayo'y sumisipsip na lang ng mga rekurso sa halip na magpadala. Ang tropeyo ay naging pabigat, ang base naging bitag. At may isang bagay na halos kabalintunaan sa lahat ng ito. Kinuha ni Putin ang Crimea noong 2014, halos walang putok ng baril.
Mabilis at eksaktong operasyon ito na matagal bago naunawaan ng mundo. 12 taon pagkatapos, maaaring nawawala na naman ito sa parehong paraan. Walang pananakop o malaking labanan. Tanging ang mabagal at tuloy-tuloy na paghigpit ng panig na pumutol sa lahat ng daan pabalik. Ang akala nating tagumpay na panghabang buhay ay napatunayang marupok. Marahil ito ang pinakanakakainis na aral ng digmaan para sa mga nag-iisip na ang pagsakop sa teritoryo ay nangangahulugang pananatili roon magpakailanman. At nangyayari pa rin ito hanggang ngayon. Bawat linggo, lalong humiigpit ang pagkupkob. Malayo pa matapos ang kwentong ito. At dahil dyan, sulit naman natiling malapit dito. Mag-subscribe ka sa channel para updated ka sa pagbagsak na ito at sa mga susunod pang kaganapan. Sa tingin mo, babalik pa ba ang Crimea sa Ukraine? O kaya pa bang mapanatili ito ng Russia? Ano ang hula mo? Isulat mo dyan sa mga komento hanggang sa susunod na video.